Hi guys! Ayan, delivery today ng ating Ace Ice Cream. So, it's total of 27 boxes. Meron akong free na 1 box and 15 pieces ng Mochi Choco. So, marami tayong ice cream for today's video. So, ang Mami Park po, napakadalang kong umorder ng 4 box, 5 box. Usually po talaga nagre-range to 10 pataas every time na mag-order si Mami Park. So, hindi lang ako nag-order if meron akong disinfection and cleaning day ng mga ref, chest freezer. Kasi grabe din pong magyelo yung mga gilid-gilid ng aking mga chest freezer, lalo na sa ice cream. So, ayan po. Thank you very much, Ace, for accommodating my orders. So, benta, tuloy-tuloy. Kaya natin to. Laban lang tayo. Ayan. So, syempre, hindi pa huli ang mga Shopee finds, mga Shopee orders ng Mami Park. At bababa ko ang link at umorder kayo dyan, ha? Kahit ako'y ngarag na ngarag ngayong araw na to, ayan, ako ay nag-vlog. Ayan. Kung naalala nyo po, umorder ako, nag-unbox din po ako ng 10 pieces na twin pack na white glue. Umorder po ako ulit kasi ubos na, as in, no? Ganyan po kalakas yan dito. Grabe, maraming school supplies talaga na winning talaga dito, apakalakas. So, ito po, kinakabahan ako kasi medyo, hindi naman sobrang pricey, pero napaka-quality ng sapatos na to. Ang ganda-ganda niya, gusto ko siya. Kasi mahilig po ako talaga, crush ko po talaga ang fish toe na sapatos. Mayroon po akong paggagamitan, kaya po ako bumili. The sad part is, malaki siya sa akin kasi yung palang sapatos na yan ay true sa size. So, originally when I was in college, I'm 37. And then nung mga anak ako and then tumaba ganyan, nag 38 to 39. Tapos may mga sapatos akong nabibili before na nagto 39 to 40 pa. So, to be safe, nag-order ako ng 39. However, malaki pa rin siya sa akin. So, 38 is the swak. So, sad to say, gusto ko siya kasi may paggagamitan nga ako. But the problem is, malaki. So, return. Ampeg. So, dito tayo. Eto. Wag muna tayo dyan sa malaki kasi exciting part yan. Eto. Ano ba ito? So, alam nyo naman po na napakalakas dito ng hindi po cartolina, Manila paper. So, talagang grabe kaming umorder din yan kasi may mga bakery po dito at saka mga students, of course. So, ito ang exciting part sa lahat ng order ko, honestly speaking, hindi yung sapatos. Kasi, meron naman akong flat shoes. Buti na lang bumili ako ng flat shoes. Ayan na siya! Diba? Alam niyo po ba kung ano yan? Nako, yan yung isa sa natikman ko na Korean noodles kay Ma'am Irene. Yung aking tax assistant. No? Diba nung minsan nag-vlog ako, nagpunta ako doon. So, hindi kasi ako talaga aware, honestly, na meron na palang ganyan dito sa atin. Sobrang sarap niya. Yung buldak carbonara. So, ayan. Bumili ako para makuha ko ng mabababa. Siyempre, kailangan isang box. This is 32 pieces. So, may nagbibenta niyan dito. So, binenta ko ng mas mura ako ng 5 piso. O, diba? Taray. So, nagpapakilala lang pa lang tayo. Kasi bibili pa ako nung partner niya na cheese at saka yung Kim. Yung seaweeds. Yan. Pinag-iisipan ko pa kasi kung wholesale price 1 box dapat ang bibilin. So, this is Coco products again and again. So, ito ay flower seed na plain and then whistle lollipop. Ayan. At saka yung chewy strawberry flavor. Tapos, ito bago na nakita ko din. Ayan. So, mga orders natin. So, grabe na si Coco talaga. Ang dami ko talagang order sa kanya. At patuloy na may mga parating pa. Hindi pa huhuli ang tissue na to. Napakabili. Ilalagay ko ang lahat ng link sa baba. Ayan, umorder na naman. Napakaraming. Sabay-sabay naman. Kakatapos ko lang ng mga dilata ng mga Argentina. Ito ang ano. Lager yan. Ano yan? Active Serve Nestle. O, teka. O, sumabay naman ngayon. Kakapahinga ko lang as in, guys. Kakapahinga ko lang. Kaka-refill ko lang ng mga dilata ng mga ligo. Sige, Jose! Pero pa siyang deliver. Ha? Pero pa siyang deliver. Sino yun? Sino yun? Deliver ka pa isa. Sino yun? Wala naman ako na-expect na deliver pa. Kayo lang. Ayan na. Meron pa? Sino yun? Sino yun?
Tara na, let's go. Tira dulce. Let's go. 5, swak. Alam, di pa ako nakaon eh. Oh, tira, ayusin. Berbra 33, 5. 16, choco. 16 choco. Berbra 300, 5. Choco. Oh, 5, 300. 300, sa 300. 1, 2, 3. 4, 5. Tatlong, anong adult yan? Burger na adult. For adult. Ilan? 16 pieces. 16 pieces. Adult. Oh, dali, tira. Tatlong 840. Ano ba yung mga ano to? 840 grams burger. Tatlo. 840, tatlo. Wait lang kuya ha. Ba't aling kora na yung nakalagay sa ulo mo? Aling kora na. Next again. Next again. Ilan? 12 sa. Next again, 1, 2, 3. Up, 12. 12. Tsaka dalawa. Dalawa. 40. Oh. Oho, nahuhulaw. Next coffee stick. Ito ba yung ano? Let's coffee stick. Ayan. Oh, nasa na dito? 96 sa. 96, okay. Classic, 5. Sa. 5. Dami po kasi. Creamy latte, 10. 10. Milo, 10. 4. 48, tama? 48 sa. Milo ng ano. Okay na nga mag-check. Bong sa. Habang naka-on. Oh, check mo pag hindi tama yan. Okay, guys. Talaga sa video. 2 Milo. Milo 24 yan. 3 Milo. 48 Milo, sir. 48 tama. Okay. Sugar free. Yung na masarap natin. 10. Wait lang. Para naman ng cheche. Grabe ba? May Nescafe 40 dyan. Sa. Sige, ayos yan pag hindi tama. May sugar free. Yan. Sugar free. Original. 10. Dalawang tayo. May Nescafe 40 dyan. Nescafe po. Wala, hindi natin ako. Hindi ka 80, sir. Isa. 80 isa. Sige, Apo. dito. Simbay. All All purpose. purpose. 6. Let's say all purpose. 10. Wait lang. Wala akong lagyan eh. Yan o. 6. 10 po, 10. 10. Kita kita sa video. Ayan. Sir, ito ba magic? Magic 32 na Dalawang tayo. tayo. 8 grams. Sige, dito. Isang tsaka na 110. Isang tsaka na 180. Dahil 110 isa. Tsaka 180, sir. 180 isa. Sige, diretso. Sterilize. Sterilize isa. May ito ah. Sige lang. Sterilize. Wait. Bear brand. Ito naman yun. Sterilize isa. Sterilize isa. Sige, diretso. Apple isa. 24 sa. Next way, Milo. Milo 24. Apple. Ay, Milo. Apple. Apple 24. Lemon 1. 2. 2. Yan, lemon. 36 sa. 36. Tatlo. Diretso. White pa ba yan? Wait pa. Kapaling Yan. lang. Nescafe Gold. Gold. Pinamasarap na kayo sa Nestle. Alam niyo ba? Bili na kayo. Yan na, kapi ko. Dalawa. Basta saan ang libat 20? Isang pusa isang ganito. Oo, thank you. Sige, 20. Pag hindi tama. Nescafe Decaf. Pick up 20. Pag ito, di ka makakatulog. Stick Pick to up it. 20. Apat. Sige. Yung salita Okay na? dyan. Ito man yung stick. Pero ano Pero na yan. Meron yung stick. Ano ba? Ito po yung sobra namin. Sobrang isa. Babalik namin sa Wala truck. siya sa resibo. Okay guys, look. Basahin niya lang po. Wala siya sa resibo. Babalik lang namin sa truck. Kasi wala siya dito guys. Kasi sobra siya. Wala siya dito. Check na. Pipirmahan ko na. Kahit delivery ako. Pero may bote yan. Ito, madam, sobra to. Alam mo yan. Wala kang order nito. Balik lang sa truck namin. Thank you, bye. Seryoso ka? Yes. Basahin mo madami resibo. Ito. White. Uy, hindi. Kasi oh. Sayo. Hey. Abentahan. Ano yun? Ano yun? 15. 15. Napakagugulo. 15 ko na, madam. Alin? 15 yung Yossi benta mo? Tumutubo ka pa 5 piso? Naku po, Diyos ko Lord. Oh, yung jug nyo, dala-dala nyo? Kahit ano na lang, yung kukasano na lang. O kasalo? Dalawa. Hindi wala rin akong tinubo. Hindi na naman yung ano yan, madam. Ito naman talaga yun eh. Sabi ko sa inyo, magdadala kayo ng jug. Tapos bibigyan ko kayo ng tubig at ng yelo. Sticker ka ba? Yes. Sticker kayo? Wala. 50. Ito sa EKC. Cash. Thanks. Walang box. Sawit mo pang to. Ha? Sigat yan. Yan na chinek ng ng The Boys. The Boys Biret. Pato di tama. Asan yung resibo ko? Okay na to ah. Pwede pa resibo namin. Bam. Okay, bang. Oh, pengi ako ng copy. Wala pa tapos yun eh. Ano ma'am? Name? Meron na. Wala. Guys, ba't ang puti ng mukha ko sa liig ko? Ba't ganun? Ba't ganun? Maitim talaga yung liig ko. Oh, maputi din. Parang, hayaan na natin yan, no? Ayan. Okay. Hindi ako masyadong, hindi, magsha-shoutout ako, no? Kasi alam niyo naman, ang dami kong trabaho. Yung kopya, hindi ko daw napabalik. Sabi ni Ate B, bakit ipababalik ang kopya? Ha? Mamaya na yan si Ate B. Si Ate B yung nag-text. Okay. Okay.
Bakit ibabalik? Teka, text nga natin. Ba't ibabalik ang kopya? Ay, nagtasya ko. Ayan guys, ngarag na ngarag ang ina nyo. Kasi naman, napakarami kong trabaho. So, isisingit ko lang na mag-vlog. So, kung maalala nyo na umorder ako sa Soysing, di ba sabi ko hindi na ako ulit. So instead na kay Soysing ako umorder, kila Ate B ako umorder, isa na rin din kasi yon sa pag-give back din na kahit nagpatigil si boss ngayon ng EKC na magpa-credit, eh hindi ibig sabihin hindi nila ako customer. And itong imbis na umorder nga ako kay Soysing, kay Ate B ako umorder. So, nag-worth ito ng 17,000. But I'm expecting ito na halos 20,000. May mga iba daw na chichirya na wala. Pero, bago pa man yan nangyari, nakailang ulit ako ng order kay Pure Gold, kay Aling Poring, kasi delivery. So, kasi yun yung comfortable sa akin. And then, may mga items kasi ako na kailangan ko na. So, medyo may kataasan din, pero sapat lang na may tubo naman din ako sa retail ko. So, kaya, meron din naman silang mura compare kay Ate B, no? So, kaya, yon nag-order din ako. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kung saan ako magiging komportable at mas makakatipid, umu-order ako. Kasi ang iniisip ko din, kapag si Daddy Park ang namili nito, hindi maganda ang condition ni Daddy Park ngayon, na okay siya, pero hindi yung talagang, ayoko kasi na mas lalo siyang mabugbog sa labas. Kasi, imagine niyo a foreigner, mamimili ng ganitong sandamakmak na karami, nang mag-isa dahil hindi siya masasamahan ng isa sa mga anak ko. So kaya yun yung purpose din na kaya umorder ako kila Ate B. So si Ate B talaga ang naghahawak ng ano ko hanggat maaari ng order ko kasi siya ang naggagawa ng presyo niyan. So may times kasi siguro nakikita ko din na iba yung presyo ibinibigay sa akin. So yun, no? So maraming salamat. Then yun nga. Another thing, yung tungkol sa Force. Kanina, may umaga, hindi lang itong Nestle, hindi lang itong kay Ate B ang dumating ko ngayon. Kaninang umaga, dumating din ang Force. No? Iba si Task Force. Si Task Force URC yun. Itong si Force, Force Central, siya nga yung ahente ng mga Birch Tree, Angel, Ligo, Century, 552 na, yan, Lucky 7, Argentina. Di ba nga, ang issue kasi doon, yung mga BO ko na pagkakamali na nilang side ay hindi pa nababawas, hindi ko pa nababawi. So ngayon, unti-unti, pa isa-isang resibo ng mga BO ay nabawas na today. So inayos. Kung naalala nyo, yung Nestle ko, yung nag-vlog ako ng booking, so na-deliver na kinabukasan yon. Eto, sumunod na. Itong deliver ngayon, sumunod na yan. So dahil weekly talaga ay order ako sa kanya, nag-work talaga yan ng almost 8,000 mas madalas. So tulad ngayon, nasa 7,000 mahigit yung deliver. So yun nga, nung nag-vlog ako nung may booking pala, nung Lunes yata, Martes, kasi Webes na ngayon sabi ko, kailan ang deliver? Sabi niya, Martes, Webes. Sabi ko, okay na ba yung aking mga BO? Kamusta na yung mga BO ko? Sa mama, ayos na po, okay na po. Inayos na po ni Bisor. Tapos nung araw din na yon na magka-text kami, nagpunta dito yung Bisor at chinek nga yung mga ibabawas na sunod-sunod na ibabawas doon sa aking mga magiging bill tuwing o-order ako. So yon. So na-pick up na nila yung 45 ay hindi 45, yung gatas na mali at saka yung nag-iisa na lang natitirang sardinas na kalawang at saka yung Birch Tree na 33 grams. Wala. So yon. Kaya naka-order ako. Meron. So na-interrupt ako kasi may mga bumibili. So, yun nga, okay na. Ang kagandahan naman din kasi sa kanila, kapag sa kanila ka-order, talagang mura yung kanilang mga items. Kasi nga, direct ahente na. Would you believe guys, nagtanong ako sa Pure Gold ng Argentina 260 grams. Nasa 57 point something, almost 58 na yung puhunan. Pero kay Force Central, ang kanyang Argentina na 260 grams ay nasa 60 grams, 55.86. Nagtaas na nga ito kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, magtataas ang mga dilata. Dati nasa 52 something lang to. Ngayon 55.86 na. Ang laki din ng difference. So kaya hindi talaga ako umorder kay Pure Gold kasi nga may mga items talaga na mas mura si Ate B at mas mura ang mga ahente. So doon ako with wala akong discount. Ako binigyan ng discount dito ni Force. Ayan. Nasa 6 plus ang ano ko, dapat may discount ko, diba? So, yun. Yun yung ano ko, yun yung, pero mura naman, okay na. Kaysa naman sa iba ko pa in order. Si Ate B, nasa 56 yata sila sa
ewan ko lang kung nagtaas, pero dati 56 ang kanilang 260 grams na Argentina. So, yun yung kagandahan na sa ano ako umorder sa ahente talaga. At yun, sila Ate B na EKC, ano yan, yung inorderan ko nitong mga nakakalat ko na items, ano sila, marketing, no? Pero may tindahan din sila, tsaka dito nga yung warehouse nila, yung pwesto nila. So, tara na at mag-shoutout na tayo. Sabi ni Ronalyn Wahing, nakita ko din po yan, Mami, yung post nga na binanggit ko nung nakaraang vlog natin. Ellen Pilar, hi Mami, ganda ng mga products na sinishare mo nyo. Always watching po me, love you. May mga parating pa ako, no? Mag-check out kayo dyan, ha? May mga parating pa ako na in-order na ads-on dito sa tindahan. No? Bukod sa gusto namin na personal, ay yung ads-on pa namin. Ads-on ko pa dito sa store. And then, Rick Anuevo, shout out Mami Park, quality viewer, God bless. Arlene Fernandez, thank you po sa magandang idea, Mami Park. Angelina Pason, ang payat mo na at blooming. Actually po, hindi naman. Hindi pa talaga ako payat na payat. Nagbawas po ako ng 3-in-1s na kape at saka ng soft drinks. May mga times po nag-cheating ako, pero sip-sip lang, ninanamnam ko lang kasi nandun pa rin yung nagki-crave talaga ako. So kaya talagang malaki yung naging bagay na nagbawas ako sa ganyan kasi sa gabi, pagising ko, hindi ako masyadong bloated. So, yun kasi yung problema ko ngayon, yung pagising sa umaga, parang bloated ka. So, may edad na kasi tayo. Hindi na tulad nung noon, di ba? Na kahit anong kainin natin, lamunin natin, hindi tayo tumataba. Ngayon, iba na talaga. Tsaka siguro sa damit. Ito pong damit na to, dress to. No? Sumaktong-sakto talaga siya sa akin. Nakita nga ito nila Cheche, nila Jobit. Yung kapitbahay ko dati sa, yung cameraman ko, tapos, di ba, naglipatan kami dito. Sabi nga, ating buhay pa rin yung damit mo na yan. Maganda po kasi itong dress na to kasi mahal ang presyo nito. Kasi di ba naalala nyo po, kung nababanggit ko lang, may mahilig akong bumili dati ng mga denim dresses. Hindi ko nga lang nasusuot kasi nga dito sa pagtitindahan ko nung napunta kami dito, bakit ka magde-dress? Bubuka-bukang kang ka dyan, mag-aayos ka, mag-aasikaso ka. Lalo nung nag-stop akong mag-hiring ng tindera. So ako lahat. So hindi siya advisable. Nagkataon lang na kailangan ko magsuot ng mga ganun minsan kasi kapag naubusan ako ng damit. Pero isa sa natutunan ko, yung mga tinitreasure mo ng mga damit, nandyan lang yan, napapalitan, nakakabili. Enjoy kung ano yung mga binili mo na kahit mahal pa siya, i-enjoy mo. Kaya, sabi ko, pag natapos ako ng mga trabaho ko at wala akong masyadong trabaho, halimbawa, isang araw, wala akong trabaho na masyado. So, ang gagawin ko ay hahagilapin ko yung mga damit ko at kung kasya pa at okay, isusuot ko. Kasi, para saan pa, 'di ba? Na naka-stock lang, binili mo ng may presyo tapos ganyan. So, hindi po ako ma-branded na tao. Nagkakataon lang po talaga na pagkadating po sa denim dresses, ang hili ko talaga yung may brand kasi maganda talaga yung quality at magandang isuot, disente, elegante, ganon. Parang ganon. So, siguro po nakita nyo lang po doon sa suot ng damit ko, no. Pero tabaching-ching pa rin ang ina nyo. Laki ng braso, ayan, oh. Laki ng braso. Okay. Pero maraming salamat po sa compliment, syempre, di ba? Ma'am Angelina. Nabirin nyo po, napapansin nyo po yan. Love you. Angel Vlog Rainiel. Yes po, nakita ko din yung post ni. Tapos, Flor de Lisa Abogado. Bakit nga ba may mga kakompetensya na ang tingin sa atin ay kaaway? Sa tagal ko nang nagtitinda, 19 years na, ang dami ko nang nakakompetensya na hindi tumatagal, nagsasara din after 3 months. Pero hindi ko sila itinuring na kaaway. Yes, honestly speaking, sa dami ng ilan na rin na lugar na napagtindahan ko sa ate ko, doon sa unang apartment, tapos doon sa pangalawang apartment, pang-apat kasi ito. Alam nyo po, wala akong naging kaaway at wala akong narinig ng mga kung ano-anong salita at issue. Natatangi lang dito. Katangi-tangi. No, diba mga kasari, bakit nga ba, no? So ako kahit ako din tinatanong ko sa sarili ko na bakit kailangan nating mang-away ng mga kasari, diba? Ako nga kahit mayroong reason para mainis at magalit at gumigil at may masabi, hindi ako hanggat maaari gumagawa ng ganung bagay. Kasi gulo lang, tsaka for what, diba? Kasi mind your own business. Ika nga focus to your customer, not to your competitors. Yun lagi ang panuntunan ng Mami Park sa buhay, no? So pagpasaway ang customer, di bahala kayo, hindi ko naman kayo pinipigilan, saan nyo gustong bumili. Pero hindi nyo din ako mapipigilan kung sino yung priority ko na bigyan ng items, lalo na yung nagkakaubusan. Halimbawa, yellow, alak, 1.5. 1.8 na po. Apo. Ano pa po, sir? Isa lang. Wait lang, guys, ha? So, yun lang. Kaya malakas ang loob ko na kapag minsan,
Halimbawa, sa mga customer, Mami, bakit gano'n, ganyan, ganyan. Oo, hindi ko naman kayo pinigilan kahit saan kayo bumili. Kaya lang kasi may mga priority ako kapag katulad niya, nagkakaubusan ng yelo. Pagka, wala, hindi pa nga nagde-deliver. So, yun. So, halimbawa, ano pa ba yung mga medyo, yun lang naman sa yelo lang talaga. Yung mas madalas na, may mga times pa nga dito na may customer nagsabi, parang halos parang ayaw nyo ibenta yelo nyo. Hindi ko lang sinagot, pero gusto kong sagutin na binibenta ko lang po yan sa mga kailangan mga bibili dito kasi sila ang priority natin. Ganun ba? Kasi bibili sila ng alak sa iba. May alak din naman ako, mas mura pa. Tapos, maghahanap ng yelo. Tapos, hindi naman bumili sa akin alak. Galit pa, gusto ko, kulang na lang kainin ako dahil ba't ayaw ko daw magbigay ng yelo. Alak din naman daw nila gagamitin. So, tinanong ko, saan po ba kayo bumili alak? Sa kabila, o dito po kayo bumili yelo. Wala nga ano gagawin ko po? Priority ko po yung bibili dito ng alak. Siyempre, madami din po akong alak na binibenta. Kailangan po, mas sustain ko sila. So, limited po. Limited din ang lalagyan ko. Nag-sacrifice na nga yung isang buong Pujidenso ko na chest freezer. Yelo lang ang laman Di pa rin magkasya, di ba? Hirap na hirap. Pagod na ako kare-repack, di ba? So, gusto ko lang maintindihan nila yun, no? So, ganon, when it comes to customer. I try my best to explain it in a nice way, no? Pero kapag tumataas na rin yung boses nila, sometimes pinapakita ko din na medyo konti lang, na tumataas na din yung tone ko, na parang hello. Doon ko minsan nasasabing, my business, my rules. Pero, hindi to the point na yung customer, natin, no? Kasi customer pa din sila. Someday, they have no choice but to buy to us. Pero, dahil tayo neighborhood store, hindi sari-sari store, alam naman natin talaga kung sino ang mga regular customers natin. So yun, ano ko lang, bakit, di ba nga, yung tungkol dun, balik tayo dun sa, nawawala tayo, dun sa, bakit may mga nagagalit, no? Yun, meron na hindi ko na lang din aanuhin, pero may mga dito na nag-try ding magtindahan tapos hindi rin tumagal. Kasi, naniniwala ako, ano po sir? Magkano po dito sa ano? Saan po? Dito sa na Sige po, kunin nyo po, angat nyo po. Naniniwala kasi ako guys, sa na ang pagtitindahan 50 po, it really requires dedication and mahabang pise ng puhunan. Doon ako naniniwala. Ito kasi ang pinakamadali na magayang negosyo, kaya talagang you really have to prepare for the possibility na magkaroon ng mabilis na kakompetensya, yung ganon, pagtaas ng bilihin, yung attitude mo towards customers, attitude mo towards your partner, kung may kasama kang kapartner sa pagninegosyo, na halimbawa ang mga asawa natin, in everything, no? In everything, sa mga ahente, lahat yan. Masasabi ko naman na yung ganitong klase ng pagninegosyo, lalo na kung ganito yung style nung sa akin, ganitong lawak, ganitong laki, ganitong konsepto, dito talaga napakagandang training ground para matuto ka ng maraming bagay-bagay sa marketing, sa sa marketing and sa business service, no? Customer service at pagkukwenta, taxing, kung complied ka. Napakarami mong matututunang mga bagay-bagay kapag ganitong klase ng hanap buhay ang meron ka. Kung ganito ang katulad na konsepto sa akin, no? At alam ko maraming nanonood sa inyo na hindi lamang purely retail ang kanilang tindahan at nag-wholesale din or discounted items. So, ang dami-dami nating matututunan kasi this is involves bangko, ibang tao, no? So, kung wala kang masyadong alam at diskarte, you cannot survive this, no? You really cannot survive this. Especially pag datating sa time na down talaga yung store mo, na halos nauubusan na ng laman, and how you will survive it. Talagang, halimbawa, kung paano ka makakapagpundar using this kind of business, or how you can depend on this business as your bread and butter. So talagang it really requires potential, knowledge, diskarte na malala. Kasi yung diskarte, gagamitin mo lang yan kapag may problema na walang technical solution. So ikaw, nasa sa iyong mga palad, nasa sa iyong mga pag-iisip kung paano mo siya masosolusyonan, no? Doon lumalabas yung diskarte. Kaya ang diskarte talaga, taglayan ng bawat tao na hindi basta-basta nagkakaparehas. Unique, ika nga, no? So, may mga times na nagkakagaya-gaya, but the way the approach na magkakaiba pa rin yan. Ang thoughts lang medyo magkapareho, no? Kumbaga ba, parang halimbawa,
we take the same path when it comes sa diskarte ng isang specific problem. You go this way, I go this way, we still same thought, parang ganoon. Parang naalala ko nung dati si 4S Vlogs, yung pagdating doon sa saan ba yung medyo nagkaparehas kami ng doon sa parang sa income yata yun sa mga pagkukwenta ng mga income, parang ganoon. So kaya sa lahat ng mga, I'm sorry to say this guys no hurt feelings, sa lahat ng mga sari-sari store vloggers, si 4S ang pinaka-crush ko. Siya talaga yung May tindakin ka daw? Wala. Siya talaga yung pinaka ko. Although hindi kami talo yata, I'm not sure pero siya talaga yung pinaka-crush ko talaga. Pinaka-gusto ko talaga. So yun. Kung if ever I wish na may mamit ako na kapwa ko kasari, he's the only one that I really wanted to meet personally. No? Not because of sikat siya or whatsoever. It is because I admire him. Hindi pa siya masyadong sobrang sikat. Naaano ko na siya, napapanood ko na siya. And he's the only one, he's the third one I think na sinubscribe ko sa YouTube world before nung nag-uumpisa pa lang ako. Kasi I really don't care talaga yung mga isdaan, yung mga dikitan. I really don't care about it talaga before Ang ko noon, focus ko noon, YouTube is my stress reliever. Music ang gusto ko talaga. And if I could share something about my life, about my business, that's all. So, yun lang. Yun yung mga hinangaan ko. The first one that I subscribe is si Gigi Sunga. The second one is si Duday na si Madam Duday na ngayon, si Bakla, no? Team SF. And then the third one is si 4S Vlog. And then matagal na yun, isa pa lang yung store, kakahalos fresh pa lang din na takeover ni 4S Vlogs sa business na tindahan na nila, yung unang tindahan. Kaka-takeover lang niya noon, nag-resign yata siya sa isang fast food, I don't know if he is a manager there or what. Basta yun yung kwento noon. I know the kwento of his life journey when it comes to the sari-sari store. I'm just a silent viewer, no? Although this past few years hindi ako masyadong nakaka-update. Sometimes nagdadaan siya sa mga feed ko, ganyan. So that's it, no? That's one of the alam niyo po kung bakit. Kasi napakahirap po na hawakan ang negosyo na really start in a humble beginning, no? Why I'm not that so hindi naman sa hindi ko sila gusto or what, yung mga halimbawa mga OFW nag-start ng pagtitindahan, puhunan, napakalaki talaga agad kasi wala silang wala silang basta-bastang struggles. Ang struggles na mararanasan nila is yung halimbawa yung pa-peak na ng kanilang business or pagtapos ng peak ng business nila after that. Kasi ganyan yan guys yung dynamic niyan, ganyan yan. May may parang kumbaga ba sa pyramid. Basta may dynamic yan ang business, no? Yung peak, magiging peak hanggang highlight, hanggang sa bababa, gaganyan, magpapantay. May mga dynamic ang klase ang pagnenegosyo. So kasi yung kay 4S Vlog din kasi he really started in a humble beginning, in a way na talagang yung store ay napabayaan, walang sistema, and then he take over the store, he manage it, and it works the way of to use the diskarte and yung mga natutunan niya, yung mga style niya, ganyan. That is why doon ako sa kanya humanga. Kasi yun yung mga tao talagang gustong-gusto ko na marunong sa struggles, marunong sa strategy. Dami sinabi ng mga Frank, no? Kasi siya minsan ko lang purihin si 4S Vlog. Gusto ko lang malaman ng lahat na talagang siya yung crush ko talaga sa sari-sari store. Kung napapanood niya to, bala siya sa buhay niya, mag-react siya dyan. Actually, before, when I used to have live, no, before nung pandemic, pupunta pa yan sa live ko, tapos nagpapalipad pa yan ng tip, Mami Park, pa-request ako, ganyan. Oo. Kami yung magkakilala na sari-sari store, na hindi kami sobrang close, pero hindi kami naman yung we know each other, no? Doon ako tutuwa. Kasi ang dami ko ding mga hininging tips sa kanya before. Kasi before na I was planning na if I go to delivery item ng mga groceries, if I could do it. Kasi yung opportunity doon sa lugar namin, sa apartment namin, those times is not that much have the opportunity to expand. So, ang pwedeng gawin is to deliveries. However, ang dami palang dapat na matutunan muna bago ka maging ganon, no? So, when I get here, doon ko natutunan na kailangan pala talaga you have the access sa mga agents, something like that. Ang daming dapat pang matutunan. Good thing na lang that I didn't pursue that. Kasi, if I pursue that, and then I have a little bit zero knowledge, no? Although, easily naman akong makakatch up and matuto. The thing is, ang pinaka-forte ko is magaling ako bumoka at mag-sales. But yung diskarte na, yung when it comes to
paano sa mga ahente, how to deal it. Pwede naman pala may leverage, pwede naman pala na makakakuha ka ng consignment, ganyan, or whatsoever. So, God really, hindi niya talaga hinayaan muna na i-go ko yun. Kasi siguro mag-aksaya lang ako ng pera. Kasi talaga those times, no, madalas mag-live C4S vlog, and then I used to watch him and ask him para ma-answer niya ako agad ng kasi sinasagot niya yung mga questions while nagla-live siya. Good thing na lang talaga that I didn't pursue it, kasi malamang sa malamang mauuwi lang sa hindi maganda ang mangyayari. Kasi God pala prepare me for more studies, yung mag-acquire ako ng more knowledge about sa mga ganito, no. I'm not that sobrang galing pa, I never claim that, but I'm so happy na napakarami kong natutunan talaga sa negosyong ito. Pain and gain sobra. So, yun. Yakult na. So, Ma'am Flor de Lisa Abogado, thank you very much. Ayan. Thank you sa sharing mo, which is talagang, even me, I wonder. Evelyn Fermante, Mami, pwede ka palang umami ng pagkakamali, ba't sila hindi? Ayan. Sino to? Paano pag-amin? Alam niyo, walang masamang umamin ng pagkakamali. Actually, that is a good sign na you are trying to be a good person, no? Or you are really a good person. Kasi, yung pag-amin ng pagkakamali, meaning you accept to learn, no? Pero yung kapag yung masyado kang, mayabang, yung gusto mo ikaw lang yung laging tama, yun ang hindi tama, no? Alam nyo, isa sa pagpapakitang kababaang loob, I accept your mistakes. And, wag yung parang, minsan kasi, para lang maano yung ego natin and pride, may defense mechanism tayo na gagawa tayo ng mga dahilan para i-contradict natin yung sinasabi ng mga tao na mali ka, ganyan. If you know that you are wrong, accept it. There's no problem with that, no? Mas maganda nga yun, diba? Para you can, honestly, it's a natural thing, I think, no? Alam niyo po ba, isa sa mga natutunan ko sa buhay, learn to say, these 3 words and these 3 things. Thank you very much. I love you. I'm sorry. Ayan. I am sorry. Yan. Yung 3 na yan, kapag lagi nating natututunan yan, alam natin, ginagamit natin kapag kakailangan, magaan ang buhay, may peace. So, yun lang. And this is Mami Park, and this is Team Park. Super late, ang dami ng trabaho. Pawis-pawisan naman ang ilan nyo. This is Mami Park, and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career, fighting on. Bye!